May 6. At matatapos na kami by May 9, Friday. Yung May 10 reserve na yun para sa mga emergency requests. And then, May 11, Sunday, merong Solidarity Mass for honest, orderly, and peaceful elections sa Davao City. So yun yung last activity. Pero ma'am, di ba nag-commit kayo ma'am na you will be there for yung pinasawan kayo ng NBI? Yes, oo. Kasama na sa schedule namin yun. So break kayo ng May 8 to be there po for the BI. Yung schedule namin sa NBI na sinulat nila, sa sapina nila is May 9 and May 16. And then nag-usap kami ng lawyers. Napag-usapan namin na May 9 pupunta para mag-oath doon sa counter affidavit. Okay. How confident are you, ma'am? Given the limited time, kasi hindi pa kayo nakaka-join mismo talaga sa mga candidates. You have your own lakad, PDP has its own. How confident are you that you'll be able to have the Duterte? Well, as with any elections, no, hindi namin alam kung ano talaga yung results. But so far, kung basihan lang naman natin yung reception o pagtanggap ng mga tao sa mga senator candidates na Duterte ng PDP, okay naman. I think we have more than a majority support. But syempre, meron din kaming concerns sa Diaan at meron din kaming concerns sa yung vote buying kasi naririnig namin ngayon na yung mga local candidates ng administration ay meron daw mga tupad and AIX and AKAP budget na pinamimigay. In fact, dito sa Zamboanga City, ang balibalita ay 4 times a day namimigay ng AKAP. Okay. Ma'am, actually, ma'am, Comelec mismo ang nagsabi, yung pinakarampat daw talaga ngayon ng form na ng vote buying is through mga ayuda. AIX, tupad. Wala kayong balak any action about that sa mga ginagawa nilang form of vote buying through that ayuda? Kakausapin namin yung partido ng PDP, no, with regard to sa abuse ng AKAP at AIX. Pero ang unang-unang kasi nito ay binigyan sila ng exemption ng Comelec. Ang DSWD ay binigyan ng exemption sa mga ayuda programs nila. So, lumalabas na parang ang legal vote buying ang nangyayari ngayon. Alright. Ma'am, kahapon tinanong na namin kayo nito pero yung about pa rin doon sa ginawang political attack sa inyong family, any latest on that, ma'am? Dahil doon sa pagpapile po ng complaint kay Congressman Pulong. Nakausap niyo na po siya? Hindi ko pa nakausap pa si Congressman Pulong Duterte pero as I said yesterday, masyadong klaro yung pattern ng administration na kapag meron silang kapalpakan ay nililihis nila ang issue at yung storya doon sa papunta sa pag-atake sa kalaban nila sa politika. Alright. Ma'am, ngayon ba, like, percent na kayo na sure for the 2020? Ang daming klamo ng tao. You see that wherever you go, ma'am. Yes, oo. Nakikita ko yung panawagan ng mga tao. At hindi ko lang yan nakita ngayon. Nakita ko din yan noong 2020. Yes. Nakita ko din yan noong 2019. Nandyan pa rin. Naiintindihan ko yung kagustuhan nila. Pero malapit naman na ang end of 2026. At yun yung binigay sa akin na deadline ng mga campaigners para mag-announce kung tatakbo ba talaga ulit. Sorry for asking this, Bibi. Kung sa percentage, like how many percent are you now inclined to run for 2020? Hindi ko talaga masagot diyan. Subukan natin pagkatapos ng eleksyon. Pagkatapos namin mag-assess sa nangyari na eleksyon, na midterm elections, yung kampanya namin, yung ginagawa ng administration, yung rampant vote buying through government programs. So, kailangan namin tignan at i-assess. Kasi ang concern talaga natin ay kailangan
because otherwise ma-frustrate yung gusto natin gawin para sa bayan. Ma'am, yung bang result ng election ngayong 2025, will it matter sa magiging decision niyo po sa 2028? Ay, hindi naman. Alright. Oo. Pero we need to think of a strategy para sa susunod na election. And itong 2025 election ang pinaka malapit na election sa Opo. 2028 na pwedeng pag-aralan. Alright. Ma'am, recently may mga napailan po ng reklamo si Senator Ivy. May mga secretaries, may mga PNP officials, but you think meron pang mas mataas na dapat panagot dun sa nangyari po ng pag-kidnap po kay PRRD? Oo. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. So, hanggang siya dapat makasuhan. Opo, kasi hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng president. Malabo na gumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung president natin na hindi na talaga din niya alam kung anong nangyayari sa bayan, which also shows a pattern as well from previous statements of the president, tulad na lang yung raid o occupation ng PNP sa KOJC na hindi niya alam kung ano nangyayari doon sa loob at mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore. Okay, ma'am, the impeachment, the hearing on AJK, sa confidential fund mo, and a lot more. Sa tingin mo, meron ka pang aasahan na pwedeng gawin nila sa inyo, ma'am? You know, really parang they will exhaust everything really to put the Dutertes down. Are you expecting more, ma'am? After the impeachment, arrest of PRRD, this complaint, do you think are there more? Are you expecting more, VP? Yes, oo. Kasi, desperate people, they can think of the worst things to do. No? So, oo, naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mamatay. Yun na lang naman talaga ang dalawang hindi pa nila nagagawa sa ngayon. Yun na nga, ma'am, despite yung race sa'yo, parang tuloy pa rin ang ikot mo kahit saan. Well, yes, kasi kailangan ko talaga umikot para ipaintindi sa ating mga kababayan. Yung tatlo na sinasabi ko lagi, sabi ko marami sa mga mali na nakikita natin sa ating mga komunidad ngayon ay dahil din sa maling ugali natin sa pagpili ng ating leader. Alright, ma'am, sige lang sa inyo about kay Kong Pulong lang. Do you see any hand of local politics in Davao dito sa pagsasampa sa kanya mo? Sa tingin mo, meron din bang hand dito ang local politics, ma'am? Sa palagay ko wala. Palagay talaga ko to, I think. walang kinalaman yung mga candidates ni Marcos sa Davao City sa pag-file ng case. This is purely Philippine National Police at CIDG. Kasi hindi naman ang nagkocontrol ng mga candidates ni Pangulong Marcos doon sa Davao City ay hindi naman sila sila ang kinokontrol, si Nograles, si Alag, si Lopez, si Campos, sila yung kinokontrol ng national at gustong isa yun sa mga strategy ng national na mapagsakin yung pamilya na. I'm sorry, have you seen the video? It's viral already on social media. Have you seen it, ma'am? I've seen a portion of the video. Hindi ko na nakita yung buong video. At actually, para sa akin, okay ito na lumabas siya bago ang eleksyon para yung mga botante nakakapag-desisyon sila ng maayos kung sino yung pipiliin nila. Kasi balik na naman dito doon sa aking lecture, no? Voters education ko. So, maganda nang lumabas siya ngayon
people will have choice this election? Oh yes, oo. Lahat naman ng atake nila sa amin can be taken care of by lawyers. Yung kay PRD sa ICC, merong mga abogado doon. Impeachment ko at mga ibang cases ko na iniimbestigahan nila, merong mga abogado doon. Yung kay Konggulo, dahil it's a complaint, meron din abogado na mag-handle doon. So, yun. Clearly, atake lang talaga siya para sa paninira, and as I said, para mabagsakin yung kalaban nila sa politika. But still, if we look at the bright side of things, buti na yung lumabas siya ngayon para yung mga tao informed decision yung pagpili nila ng kandidato. Yes, ma'am. If there's one thing you'd like to tell to the administration or to President Marcos directly, what would you like to tell him, ma'am? I mean, it's obvious, ma'am. What's he listening kung if there's I mean, kung meron man ako sasabihin sa kanya, ang problema kasi si Claire Castro lang din kasi ang sasagot sa akin hindi rin naman ng Pangulo yung sasagot. Pero kung meron akong gustong sabihin sa administrasyon, ay hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa, at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mababawi yon by attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan, at lahat na ng problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao are development projects at kapayapaan at kaunlaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin babango yung administrasyon at hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at makikita ng tao tayo. Noong 2019, grabe ang clamor ng tao. You parang sorry for due to appropriate word to use, you disappointed them. Maraming frustrated kasi hindi kayo tumakbo. In fact, nasisi pa nga kayo for whatever we are experiencing now because you did not run. This time ba, ma'am, we don't want, are we going to see that scenario again? Or kahit pa paano naman, mas nakakakita yung tao ng pag-asa na yung call nila, yung panawagan nila sa'yo, yung clamor pakiusap to run for 2020. Kung ang decision making lang naman ay para sa bayan lahat, wala namang problema. Ang problema kasi sa isang eleksyon, madami kasing factors. Hindi lang yung kagustuhan ng isang kandidato, nandiyan din yung factors ng pondo, machinery, at lahat na. Yes, nakita natin na pwedeng walang ganyan ang isang kandidato noong 2016 kay President Duterte. Pero iba kasi yung situation noong 2016 at iba yung sitwasyon ngayon. Mas matindi yung laban